is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up our time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sa isang mapayapang pagkilos. Ang pagtitipon natin ito ay isa pong konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang pahayag na hindi siya sumasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Panoorin po muna natin ito. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up our time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala po kami na ang opinyong ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po, mga kababayan, ang sinabing ito ng Pangulo. Mas marami pong mga mahahalagang bagay ang dapat na pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang po pag-aaksaya ng panahon, kundi ito po ay hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Huwag po nating kalimutan, ang oras ng mga mambabatas sa ating pamahalaan ay mahalaga. Kaya dapat itong ituon sa totoong mahalaga para sa mga Pilipino. Kaugnay nito, ano pa po ang komento ng Pangulo tungkol dyan sa planong impeachment? Sabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm in a teacup. Nangangahulugang ito ay isang labis na pag-aalala, pagtatalo tungkol sa isang maliit at hindi naman gaanong mahalagang bagay.
sang-ayon tayo rito, mga kababayan. Ang pagsulong po ng impeachment ay mag-aaksaya lang ng oras ang Kongreso at Senado. Sa halip na gamitin ang kanilang mahalagang oras para sa mga makabuluhang usapin tulad ng edukasyon, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan, ang mga mambabatas ay magtutuon ng isang bagay na hindi naman totoong makatutulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Kaya sa halip na mag-aksaya ng panahon sa mga isyung magdudulot lamang ng mga pagtatalo, mga hidwaan, at ng mga bangayan ng mga nasa pamahalaan at ng mga mamamayan, hindi po ba dapat dapat na ituon ng ating mga pinuno ang kanilang pansin sa mga suliraning kailangang tugunan agad? Mga kababayan, hindi po ba totoo na kapag itinuloy ang impeachment ay magtatalo-talo hindi lamang yung mga mamamayan, kundi maging sila mismo na mga government officials? Hindi po ito gusto. Ito po ay ayaw ng maraming Pilipino. At ito rin ang ayaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3-4, sa Magandang Balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sariling o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi, dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Marahil po ay walang sinuman ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan. At sila ang mapwesto sa poder. Tama. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa.
Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagang mangyari ang gayon sa ating